dahil gusto mo ipaayos yung palpak na gawa nila. I-extort ka pa ng mabawasan na. Ito na lang, diba? Okay, so malapit na nating ma-empty ang bahay. Harapang pang-hold up type na fully furnished, sarili mo na lang dadalhin mo. So, tingnan natin kung meron kakagat na ganun. Hello! Welcome to Home and Everything. So, ngayon, nagpapak or nag-i-impake na po tayo kasi nga aalis na tayo dito sa Camellia. Papaupahan natin. So, ang i-vlog ko sana ngayon is magkano namin papaupahan at kung ano yung mga iiwan naming gamit. So, ang ginagawa po namin ngayon is ine-empty namin yung mga abubot, yung mga little things. So, mag-iiwan lang kami ng para fully furnished. So, ayan, nilagay ko na sa mga boxes. Nilabel ko na yung mga boxes para shoot na lang ako, mas madali. Okay? So, yung iba na empty ko na. Siguro mga 2 days pa to. Pipicturean ko na siya, tapos ipopost ko na siya. Up for rent na siya. Okay? Kaya lang, medyo maingay ang group chat na Camellia ngayon dahil sa construction band na tumaas ng sobrang taas na hindi mo nagugustuhin magpaayos or magpagawa or magpa-install ng kahit ano sa bahay nyo. Kasi ang balak namin sana, bago umalis, ipapaayos namin sana yung restroom. Kasi yun yung hindi namin napagawa noon. Tapos ipapa-waterproof namin sana yung sa likod. Kasi nga, nung nag-uulan, nagmamoist dito sa loob. Tapos ano pa yung isang ipapagawa namin? Magpapa-repair din kami ng aircon. Tapos magpapalagay sana kami ng tiles din sa sa garahe. So ito na nga po. Maingay ang GC kasi nga parang sinasabi nila ang Camellia parang harapang hino-hold up ang mga homeowners, which is totoo naman din kasi hindi naman lahat ng nandito sa Camellia mayayaman. Siguro yung iba mga businesses, pero paano kami mga pangkaraniwang taong nagtatrabaho lang din. Kagagawa ko lang din kasi ng vlog kung paano mag-apply ng bond at kumuha ng permit, pero ngayon iba na. Pero same pa din naman ang process, so pwede nyo pa rin panoorin yan. Dati kasi, pag sa interior, wala siyang bond, walang construction bond. Pero ngayon, wait lang, tingnan ko yung inclusive ng ultimo interior, magpapakabit ka ng aircon, ang bond mo ay 9,500 pesos. Diba? Parang yung iba nga, i-credit card lang yung aircon o kaya pag-iipunan. Tapos magbabayad ka pa ng 9,500 na pagkatagal-tagal i-refund. So, ayan nga, ang inclusive ng interior, papakita ko yung list mamaya para sabay-sabay tayo mag-init ang ulo. Painting ba yan? Painting, tiles, pati cabinets, tsaka aircon, ang bond niya is 9,500. Diba? Parang, papakabit ka ng aircon, magbabayad ka ng 9,500, magpapakabit ka ng cabinet sa loob ng bahay mo na yun, ha? Parang lumalabas tuloy, parang tenant kami sa sarili naming bahay na konting gusto mong ipagawa, magbabayad ka, di ba? Parang mga ganun ang tenant. Painting, tiles. So, kung magpapatiles kami dyan sa garahe, ang quote lang sa amin dyan is nasa 25 nga ba? Basta mga ganun. Magbabayad pa kami ng 9,500. Hirap na nga kami i-produce yung 25 para kaya nga natagalan na hindi na tiles yan eh. 'Di ba? Tapos minor na exterior, yung painting, yung window grills, yung canopy, pati landscaping, dati walang bond. Trellis, dati ang bond lang nito nasa 5,000, 10,000. Hulaan niyo kung magkano ang bond ngayon, 19,000 pesos. Ang fence, ang bond ngayon ay 33,000. Imagine that, parang kakainit talaga ng ulo. As in, di ko alam kung paano na-approve yung mga ganito or wala bang regulating committee.
para sa mga ganitong pag-i-impose ng mga bond. Over na sa over talaga. Hindi lahat ng nandito milyonaryo. Pinaghihirapan lang. Grabe. Ang extension nasa almost 47,500. Buti na lang kamo nagpa-extension na kami kasi ang bond lang noon is 20k. So, ang lumalabas parang nag-times 2 dun sa major construction. Hindi naman tayo tanga para hindi maisip na kaya nila tinaasan yan is because tataas din yung processing fee. So, imaginein mo, ang processing fee ng minor exterior is 1,000. Oh, 'di ba? So, kung 400 household ang magpapagawa, di nasa 400,000 na agad yun. 'Di ba? Dahil continuous naman ang bumibili ng mga lupa dito So, sa mga hindi ko po talaga sinisiraan ang Camellia. Pero parang hindi makatarungan yung ganong pag-impose ng bond. Wala din namang explanation dun sa letter nila kung bakit tinaasan nila. Magbabayad ka na nga dahil gusto mo ipaayos yung palpak na gawa nila. I-extort ka pa ng mas malaking pera. Para saan yung bond na yun? Paki-explain po, Camellia. I think dito lang sa amin yung ganyan. Parang sa mga nanonood po na may mga Camellia homes sa ibang parte ng Pilipinas. Kamusta po ang construction bond yun? Nagtaas din po ba this year? Kasi naging effective siya. Naging effective siya sa amin nung June 1, 2024. So, biglang nandun na lang yung memo. Ay, Camellia. So, ayun nga po. So, going back. So, paupahan natin ang bahay. Ang iniisip namin, kasi ayaw na naming EMT. Totally. Ayaw na namin tanggalin yung mga big furnitures like yung sofa, yung TV, yung ref, yung gas range, yung dining table, yung mga beds, mga bed frame. Iiwan na namin dito. So, ang iniisip namin is iparent siya ng 20k. So, crowdsourcing lang po tayo. Let me know kung okay ba yung parent na yun. Or sa mga naka-experience na po na iparent yung bahay nila, baka pwede naman pong i-comment nyo kung ano yung mga naging terms and conditions nyo. Kung iiwan nyo yung mga gamit. After ko magdikpit kagabi, kanina dineliver na namin, kaya nabawasan na. Yan. Dati puno to, so nabawasan na. Ito na lang, diba? Okay, so malapit na nating ma-empty ang bahay. Kaya, malapit ko na siyang ma-post. So, hopefully, i-update ko kayo kung merong kumbaga kakagat sa naiisip nating terms na all-in na, parang Airbnb type na fully furnished, sarili mo na lang dadalhin mo. So, tingnan natin kung merong kakagat na ganun. Okay? Bye! Have a great day, dreamers!